Viva la Virgen, kapayapaan mga kamanlalakbay. Narito tayong muli sa ating podcast, The Pueblo Amante de Maria, tayong bayang sumisinta sa mahal na Birhen. At kasama ko muli dito ang kuya at tatay ng lahat ng dambana sa Pilipinas, si Brother Ivan Panganiban. Hello, Brother Ivan. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. So, tayo po ay nasa gitna na po ng buwan ng Enero at alam ko po excited na po ang lahat kasi palapit na po tayo ng palapit dun sa ating pong solemn declaration ng International Shrine ng Mahal na Birhen ng Antipolo po. Bukas po pala, January 14 po, ang pagdiriwang po natin ng Father, no, 70th anniversary Yes, yes. ng unang Anniversary pambansang sa lahat. dambana ng Pilipinas, ang Mahal na Birhen ng Antipolo. Nakakatuwa po na kasama namin po kayo mga kamanlalakbay sa pagdiriwang po na ito. Yes, Brother Ivan, nakakatest na ngayong solemn declaration at sana po lahat tayo pumunta rito sa Antipolo at makipagdiwang sa ating solemn declaration bilang kauna-unahang international shrine sa Pilipinas at sa Southeast Asia. At Brother Ivan, di ba babalik tayo ngayon sa Cavite, sa Binakayan, Eh, Opo. sa Lady of Fatima? Opo, kaya po tawagin na po natin yung ating pong mga guest po. Sila po yung kasama po natin nung nakaraan po nating episode. So nandito po ang Rector and Parish Priest po, Father Julius de Sagun, at saka po ang kamarero po ng Birhen, Brother Angel Narag. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa inyo po, brother and Viva la brother. Virgen po at kapayapaan po sa lahat sa inyo mga kamanlalakbay. Viva Hello, la Father Virgen at Julius. kapayapaan sa inyo pong lahat, mga kamanlalakbay, Father Nante, Brother Ivan, and Father Julius. Hello, Brother Angel. Simulan natin ang ating kwentuhan. Ano po ang kwento tungkol sa pagiging pandayosisan dambana ng Birhen ng Fatima? Paano po nakamit ng simbahan ang titulo ito, Father? Opo. Ah, alam nyo, nung September 8, ini-announce po namin yung magiging shrine yung Binakayan. At ang comment po ng maraming tao, parang napakabilis ng proseso. Ang totoo, hindi po, mali po sila doon. Kasi yung proseso po ng pagiging shrine nito, nagsimula po nung 90s. Nung yung Vice President ng Association ng Catholic Shrines and Pilgrimages ngayon, no? Vice President for Luzon, si Father Veer, siya yung parish priest nun dito. Siya po yung nag-first attempt na i-apply po ito as a shrine. Yun nga lang, sa kwento mismo ni Father Veer at openly sinasabi niya, meron daw sigurong mga bagay pa na hindi pa preparado yung parokya noon. No? Kaya hindi pa napagbigyan yung request na yon. Ngayon, after some time, nung dumating na ako dito, siguro nasa 15 or so, yung years na nagdaan, binanggit yon sa akin ng ilang mga parishioners, lalo na doon sa yung miyembro ng steering committee ng Parish Pastoral Council. Pagdating ko dito, isa yon sa inihain nila sa akin na mayroong ganoong nakahang na application itong Binakayan para maging shrine. So ang una ko pong ginawa, hindi mag-apply agad. Inaral ko po yun at halos 3 taon ko po yung inaral. Kung ano ang dapat gawin, kumausap ako ng mga canon lawyers, kinausap ko yung mga dating parish priests, para bang sinecheck ko, meron bang merit kung talagang ipupush namin yung application. Hanggang sa, ngayon po, kinikwento po kasi ni Brother Angel sa nagdaang episode, yung ano natin, dito sa Cavite, una ito. No? Ngayon, noong time ko na, hindi na siya nag-iisa, 5 na yung parishes sa Cavite na Our Lady of Fatima. So I needed to talk to them, bawat isa sa kanila, sa mga parish priests, kung ano yung kanilang damdamin doon sa pag-a-apply ng Binakayan na maging shrine. Eh alam naman nilang lahat na talagang ang sentro ng Fatima devotion sa buong Cavite ay dito sa Fatima. Kaya lahat sila po nagbigay ng pagsang-ayon at hindi lang yon, inendorso pa nila talaga. Sumulat sila sa obispo na gusto nilang ito ay maging shrine. Ang sumunod pong proseso nun, kinausap ko na yung buong parokya, tapos pinapirma ko yung mga gustong magpetition na ito po ay maging shrine. At noong nakita kong madami talaga ang sumusuporta, saka po ako pumunta sa obispo at sinabi ko po sa kanya na nakita naman nila na talaga namang mayroon talagang merito
yung aplikasyon nito at yung approval ay hindi naman nila pinagdamot. Kaya isang himala nga ni Mama Mary nung pinag-usapan yung tungkol sa shrine node nito, unanimous ang decision. Walang sino mang na-question, no? Ako mismo may kaba eh, no? Kasi syempre unang kura paroko, batang pari, pero nung inihain ko yun sa kanila, nakita ko talagang grabe ang himala ng Birhen, no? Kasi mismong yung mga mag-a-approve, mga deboto. Kaya yun. Nasa sipag talaga ng pari, ano? Mm. Oo, nakakatulong yung mga lay, pero talagang pagka yung pari natin inspired, lalo na si Father Julius, marami talaga nagagawa. Amen. 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 Father Ivan, ano ba susunod nating tanong sa kanila? Siyempre po, kapag po alam po natin yung pagiging dambana po, nandyan po yung liturgical aspect. Mahalaga po yung buhay liturhiya, lalo na po yung dalawang sakramento po na laging hinahanap ng mga pilgrims, yung misa at saka po yung kumpisal. So maganda po malaman po siguro ng ating mga kamanlalakbay kung gaano po ba karami ang mga pagdiriwang po na ito dyan po sa inyong dambana at paano po natin na-i-invite yung mga pilgrims lalo na po para po sila po yung magsimba at mangumpisal. Ang simbahan namin laging bukas, no, para sa lahat. Pero yung mga schedule ng misa namin, sa totoo nagsimula kami dito, kakaunti yung misa namin. Pero lalo na kapag weekends na yung talagang mga tao walang pasok, nakikita ko na rin yung influx of people. Kaya lalo na nitong naging shrine, nagdagdag kami ng siguro mula nung dumating ako nasa 2 na yung naidagdag ko, 2 pa lang, at nagngangarap pa kami na madagdagan pa. Kasi kaya dahan-dahan po kami nagdadagdag ng bilang ng misa. Nag-iisa po kasi ako, no, sa parokya, pero meron po akong 8 na guest priests na nagpapalit-palitan po sila, nakatulong ko dito po sa shrine. The thing is, hindi po ako kayang mabigyan pa ng diocese ng talagang parochial vicar kasi ang kanilang consideration, bata pa daw ako. Nasa 30s. Marami pa daw nangangailangan. Kaya sabi nila, ano muna, kaya-kaya pa yan ng mga guest priests. At ang isang himala din ni Mama Mary, nagpapadala siya talaga ng mga pari na makakatulong po namin dito. So, yun po. Ngayon, from 4, naging 6, tapos plano namin maging 7 to 8 pa nga eh, ng amin pong mga masses para lang maka-attend kami doon sa pangangailangan talaga ng mga tao. Dito pa lang yun sa shrine. Pero dahil kahit na shrine kami, parokya din kami. So meron din po kaming mga misa sa communities. Additional pa po yun sa bilang ng mga misa po namin. Amen. Sipag ni Father. Oo nga po. Brother Angel, Father Julius, ayon po sa aspeto ng isang dambana, hindi lamang kinikilala ang shrine sa palaganap ng debosyon, kundi pati na rin sa misyon at aksyon. Ano po yung mga charitable programs na ginagawa niyo sa inyong dambana? Sa ngayon po, Father, meron po kaming mga scholars, meron kaming mga yung pagpapakain. Actually, yung inspirasyon dito, no, I must admit, nakuha ko kina Father Nante. Sa sipag din ni Father Nante, nakikita ko at na-inspire din ako bilang kapatid na pari. Kaya po kapag nagmimisa po kami sa mga communities, nagpapakain kami, no? At naglilink po kami doon sa mga institutions din na makakatulong sa amin na makapag-prepare ng food, no? Halimbawa minsan sa mga food bank o iba't ibang mga foundations, yan. Ako mismo naging humble na lumapit sa kanila para matulungan kami sa aming maraming mga programa, lalong-lalo na para sa mga dukha. Nabanggit ko nga noong last episode natin na marami ditong poor people, no? Sila lahat tumutulong sa simbahan. Kaya hindi pwedeng ang simbahan wala ring gagawin para sa kanila dahil ang simbahan ay missionary. Kaya sa pamamagitan ng tulong ng maraming tao, mga taga dito at hindi, kasama na yung mga institution, mga kumpanya na tumutulong sa amin, even religious congregations. Yan, marami po kaming mga charitable works din po na nagagawa. Amen. Si Brother Angel, meron ka bang idadagdag? Meron pa, Father, meron din ang parish ay meron tayong mga scholars, no? Yung mga kabataan na talagang karapat dapat tulungan, no? Yung mga matatalin mga bata pero incapable, no? So nakakatulong din tayo doon sa mga batang 'yon, no? Elementary and high school. So
meron din po tayo mga medical missions do sa mga kapatid nating mga hindi kayang makapunta sa mga ospital, yung kahit yung simpleng sakit lang, at least nakakatulong po ang parish din para in one way or another matugunan din naman yung kanilang mga medical needs, yung mga sasakit sa mata, yung mga kahit yung mga mahal na ultrasound, meron po tayo niyan dito sa atin sa shrine. Amen. Salamat po, Father. Salamat, Brother Angel. At salamat, Brother Ivan. Ang sarap ng ating kwentuhan pero kailangan nating tumigil uli at pagbigyan natin yung ating lay share. Miss Rita, pasok. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Kapayapaan po sa inyo Father Nante, Father Julius, Brother Ivan, and Brother Angel. Napakaganda po no ng kwentuhan at nakaka-inspire na mapakinggan yung mga works of mercy no na ginagawa po ng parokya at dambana no ng Our Lady of Fatima sa Binakayan. At ngayon po ay mapalad po tayo no dahil mai-inspire pa po tayo lalo dahil mapapakinggan po natin sa episode na ito ang lay sharer na kasalukuyan pong pinuno o head ng Hermandad de Fatima ng Binakayan. At siya po ay walang iba kundi si Dr. Marilu Avancenia. Viva la Virgen, Dr. Avancenia. Viva la Virgen, kapayapaan sa ating mga kamanlalakbay, lalo na sa iyo, Sister Rita, Brother Ivan, and Father Nante. Ayan, nako excited na po ako Sister Marilu na mapakinggan po no ang inyong kwento ng pagdedebosyon sa ating mahal na Birhen ng Fatima. So, pwede po bang i-share ninyo po sa amin, sa ating mga kamanlalakbay, kung paano po ang ginagawa ninyong pagdedebosyon kay Imang? Una po, bilang presidente ng Hermandad de Fatima, kami po ay nagdadasal ng rosaryo araw-araw. At ito po ay isa sa pinakamalaking milagro po nung nag-pandemic ay naakay ko ang aking pamilya na magdasal ng rosaryo gabi-gabi hanggang ngayon po. Yun po ang isa sa pinaka magandang naidulot ng pandemic na ito sa aming pamilya. Ako, nakakatuwa naman po no na yung ang tingin natin ay malungkot na yugto sa kasaysayan ay naging maganda po no ang naging bunga dahil pinagpapatuloy nyo ngayon ang pagrosaryo bilang pamilya. Sister Marilu, sino naman po para sa inyo no ano po ang role na ginagampanan ng ni Imang no sa inyo pong buhay bilang isang deboto? Opo, ako po ay unang-una po, since wala nga kaming simbahan dati, ang tatay ko po ay sa Aglipay, nagsusupport. Ako po ay sa public school nag-elementary pero hindi ko po alam kung sino ang umaakay sa akin tungo sa Catholic Church, especially po kay Imang. Na noon po ako elementary ay kahit po ako mag-isa, hindi po kasi ganong kaliboto ang aking mga magulang. Pumupunta po ako mag-isa sa simbahan, naging member po ako ng Legion of Mary, at talaga pong simula po noon ay ako po ay deboto na ni Imang kasi po nakita ko po habang ako'y lumalaki na ang ina hindi po niya nahihindian ang kanyang anak. Kasi po ang nanay ko, lagi po yan lumalapit sa akin, hinihingian ng tulong ang kapatid ko, hindi ko po siya mahindian. Siya po ay ina dito sa lupa, ay naisip ko po, mas lalo po ang banal na ina sa langit na hindi po siya mahihindihan ng kanyang anak sa ating mga hinihiling through Mama Mary or through Imang. Yun po ang aking magandang experience. Amen. Napakaganda. Kasi naalala ko po no sa huling episode natin na si Brother Manny ay conversion, no? Yung kanyang biyayang tinanggap no sa pagdedeboto. At nakita po natin na sa kaso po ninyo, imagine kahit po yung inyong father ay dating Aglipay, no? Nasa Aglipay ay lumago pa rin po no ang inyong pagdedebosyon dahil itinurong yung ina si Imang. Sister Marilu, meron po ba kayong espesyal na karanasan na nais pong ibahagi sa ating mga kamanlalakbay na bunga po ng inyong pagdedebosyon sa kanyang dambana? Opo, napakarami ko na pong natanggap na biyaya
buhat sa Diyos sa pamamagitan po ni Imang. Unang-una po, kahit po sa mga maliliit na bagay na aking pinagdadasal kay Imang, kahit po mismong makakuha lang ako ng parking space, in just a split of a second, meron pong aalis at ako po yung makakapark. Actually po ako ay may sakit. Na-diagnose po ako ng leukemia 21 years ago. Hindi ko po yun, ako po ay mahina ang aking loob, pero sa pamamagitan po ni Mang na alam kong ako'y patuloy niya ipinapanalangin, ako po ay malakas, nakakapaghanap buhay, nakakapagbigay ng serbisyo sa mga pasyente ko, sa aking pamilya. At alam ko pong yun ay malaki ang role na ginagampanan ni Imang sapagkat siya po ay walang sawang nananalangin sa Diyos para sa aking kalusugan, para sa aking kagalingan. Minsan po hindi ako tumigil maghanap buhay, hindi ako tumigil magsilbi sa Diyos. Ako po ay kahit po mababa ang aking immune system, hindi po ako tinamaan ng COVID, hindi po ako sinisipon, inuubo ang aking pong asawa na COVID, katabi ko pong matulog, pero hindi po ako nahawa kahit po ako'y immunocompromised. Yan po yung napakalaking biyaya buhat sa Diyos through Mama Mary. Minsan po ang aking pong platelet ay sobrang baba. Minsan ay gusto ko nang mag-helmet kasi po konting umpog ng aking ulo ay pwede pong dumugo ang aking brain. Pero po yung lahat ay aking na pagdaanan at through Mama Mary. At isa pa po, kung inyo pong ay nagkasakit din po ang aking asawa. Alam po, siya po ay nagdadasal din ng rosary sa kay Imang po everyday, kasabay ko po siya. Through, yan po ay incidental findings, wala po siyang mga symptoms. Napakadami pong bara ng kanyang puso. Meron po siyang aneurysm sa kanyang abdominal aorta na para po siyang walking time bomb. Pero po yan ay hinila po kami para magpa-check up kahit wala po siyang nararamdaman. Doon po nakita lahat. Ngayon po ina-address na lahat ang kanyang mga bara sa puso at ang kanyang aneurysm at he is now recovering well. At lahat po yan ay pinapasalamat namin sa mga panalangin ni Imang at sa mga biyaya ng Diyos through Imang. Napaka-bless po ng aming family. Yun po. Amen. Nako, Sister Marilu, nakakakilabot po yung inyong kwento, no? Yung itong kwento ng himala na naranasan nyo. Hindi ko po ma-imagine yung 21 years na kayo po ay may karamdaman, and yet nahandito po kayo kasama namin, no? Na patuloy na nagdedebosyon, no? At nagpapalaganap ng debosyon kay Imang. Pati po yung storya ng family ninyo, kung Amen. paanong itinawid po kayo ng inyong debosyon, no? Ganyan kayo kamahal, no, ng ating Our Opo. Lady of Fatima. Alam niyo Amen po, po. ang aking pong gamot ay napakamahal. It costs me 450,000 monthly. Pero sa panalangin ko po, ako po ay napasama sa mga nakaka-receive ng libreng gamot through the intercession of Imang. At ang gamot ko pong ito na chemotherapy, yan po ang aking sikreto sa aking kaputian. Nako, yan pala ang lihim, kaya parang fresh na Opo. fresh si Dr. Kaya Marilu. po ako'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinapadala niya sa akin through Imang. Amen. Nako, thank you very much po. Sayang po at limitado ang ating oras, Sister Marilu. Pero napakaganda po ng inyong disposisyon at damandama po namin na you are truly beautiful inside out. At ito po ay alam namin na resulta ng inyong devotion po kay Imang, sa ating mahal na ina ng Birhen ng Fatima. Amen. Maraming salamat po, Sister Marilu. Viva la Virgen. Viva la Virgen po. Balik po sa inyo, Father Nante and Brother Ivan. Viva la Virgen, salamat kay Miss Tita at salamat kay Dr. Malu. Parang nagbibiro lang ba siya na may sakit siya? Parang wala naman ah. Iba talaga pag malapit ka sa Diyos, mayroon kang ina na Imang na lagi na dyan. Kahit mabigat, gumagaan. Amen. Amen. Father Ivan, Father Julius, Brother Angel, tuloy na po natin ating kwentuhan. Okay po. So, Father Julius, Brother Angel,
So, bukod po dun sa ating mismong church, meron po ba bang mga ibang lugar po na facilities within the shrine na dito po pwedeng gawin yung mga catechesis, about sa culture, like kunwari may mga museum po ba or mga hall na kung saan doon po mas lalong nakikilala po ng mga tao ang debosyon po sa Mahal na Birhen po na Fatima sa Binakayan. Um, Meron po kaming shrine hall na kaya pong mag-accommodate kapag seated ay mga 300 persons. Pero kapag naka-table naman, kasi minsan mayroong mga formation program na gusto nila may table, kaya din po ang nasa hanggang 180. No? So, welcome ang mga pilgrims, kahit yung mga gusto ng mag-attend ng mga formation programs dito po sa amin pong shrine hall. Meron din po kaming yung kamarin, yung mga gusto talagang mahipo, makita lang malapitan si Imang, yung kanyang matandang imahe, meron din po kaming lugar na pwede po nilang mapuntahan siya. Meron din kaming pavilion. Yung pavilion, kapag mga small group na formation, welcome po din sila doon, yung mga pilgrims po natin. Meron ding Al-Husтрel, tinatawag namin na Al-Husтрel Garden. Ito po yung nakapangalan yon doon sa Fatima, yung garden ng tatlong bata, no, na pinagpakitaan ng Birhen ng Fatima. So meron din po kaming ganun. Pangarap nga namin malagyan yun ng well, no, yung wishing well, at saka yung image ba nung ano tawag doon, Kuya Angel, yung angel of yung nagbibigay ng Yung communion. Apparition of the Angel. The Yan. Angel of Peace. Kasi yung Opo. Angel of Peace, meron yan doon sa mismong Al-Husтрel doon sa Fatima. Kaya magandang, meron din kaming version dito sa Binakayan. Tapos hindi lang yon, yung mga deboto ng Mahal na Birhen na pumanaw na, meron po ditong columbarium. Ang pangalan po ng columbarium ay Cova de Iria Shrine of Memories. Cova de Iria, yun yung place kung saan nagpakita yung Birhen. Kaya yung ang tawag namin doon ay place of encounter. Yung finally, yung mga nung nabubuhay pa'y deboto ng Mahal na Birhen, when they die, no, ito ay place of encounter. Hindi siya living ang place ng sadness, no, at ng despair. Kung hindi, place of encounter between Mama Mary and the devotees. So, yun po yung ilan. Meron ba ako nalimutan, Brother Angel? Meron pa, Father, yung ating Capella de la Luz na yung Candle Chapel. No? Kasi dati wala kami mapagtilikan ng kandila doon. So maraming gustong mag-offer ng candles. So nagpagawa din para ma-accommodate din yung mga pilgrims na gustong magtilik ng kandila. And the entire complex, Father, di ba? Ito yung malaki yung pinagbago ng entire complex than before. Kasi Father, ang yung sa old situation ng parish, yun lang mismong church compound. Pero yung makikita nyo ngayon, yung merong Cova de Iria, that is an extension eh. So bago na yan. So almost yung entire complex ng shrine, inadapt namin yung mga titles sa Fatima para din mas maramdaman ng tao, hindi ka man makapunta sa Fatima sa Portugal, meron namang mini Fatima rin dito sa Cavite. Ayun. Huwag ka na lumayo. Wala na nga lang. Hindi mo nga lang kailangan ng visa. Eto na, meron ka na, madali ka makapunta. So yun yung mga developments tsaka yung mga improvements po sa shrine sa panahon natin ngayon. Ayun. Amen. Father, sa darating na 2026, ipagdiriwang ng iyong simbahan ang ika-6 na pong anibersaryo ng pagdating ng Birhen ng Fatima sa lalawigan ng Cavite. Ano po ang mga plano ng dambana upang lalo pang ipalaganap ang debosyon sa titong ito ng Mahal na Birhen? Sa-celebrate po namin ito, pero meron po kaming mga preparatory years na bago dumating po yun. Kasi yung vision po ng Shrine Parish, meron kaming 3 levels. Paglalakbay, paglilingkod, paghuhubog. So doon po iikot yung amin pong mga preparasyon na ito para po doon sa 60th anniversary po ng parokya. Tapos we hope, God willing, aabutin ko ba yon kapag narito pa ako sa loob pa ng term ko. Hopefully kung ako ang masusunod, kung naririto pa ako, meron akong mga idea na iniyahain ko na rin sa ilang mga miyembro ng steering committee ng Parish Pastoral Council
Pero I'm sure naman i-carry over yun ang papalit sa akin if ever na makalipat ako bago yung anniversary na yon. Amen. At Brother, I think yung last question natin para kay Father. opo. So yung ating pong laging last question po sa ating pong mga guests po, mga kamanlalakbay, no? So, Father, Brother, so sa ilang mga salita po, paano po ninyo nasasabi na ito pong dambana ng Birhen ng Fatima sa Binakayan ay nagiging isang tanda ng pananampalataya para sa mga taga Cavite at pati po sa mga deboto na dumarayo po rito? In your own words. Sa akin po, yung kaisahan ng lahat. Unang-una, yung mga taga dito mismo sa Binakayan, ramdam na ramdam namin yung kanilang pakikipagkaisang diwa ngayon sa Shrine Parish na ito. Tapos yun mismo yung umaakay sa marami pang taga Cavite, at hindi lang mga taga Cavite, minsan kasi may mga pumupunta galing kahit mga kung saan sa probinsya, naakay din sila papunta rito. Nito lang nag-announce kami nung pagdalaw namin sa Antipolo. Meron nga pong nag-message sa amin Finally, sabi niya gano'n po, finally po makikita na namin si Imang dito sa Antipolo. Alam niyo yung nakakatuwa yung mga gano'n na yung mga tao mismo, kahit hindi taga Cavite, kahit saan, napagkakaisa talaga ng Birhen. Sa anumang title, hindi lang kay Imang. Alam na alam niya ni Father Nante sa Antipolo. Ngayon parang napagkakaisa pati ang Pilipinas. No? Kasi tanong nyo, pati sa Pilipinas si Mama Mary talaga ang yung pinaka natin, beacon of hope at saka yung beacon of unity din. Kaya salamat talaga sa mahal na Birhen. Amen. Amen. Brother Amen, Angel, brother. Same din kay Father, yung sinabi ni Father na yung pagkakaisa, itong parokyan to ay bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga tao dahil sa debosyon nila sa Birhen. The parish, the church itself ay nabuo within 6 months from scratch, pero nung sinabi para sa Birhen, nabuo ito kahit mahirap, kahit tricycle driver, kahit na simpleng nagtitinda sa palengke, kahit yung munting may bahagi, nagtutulong-tulong para for the development of the parish and their active participation sa simbahan. Ito yung naipagmamalaki ng parokya, yung pagkakaisa ng community. Hindi mo man maramdaman yung ang debosyon nila ay hindi yung makita mo nagluluhuran, yung makita mo lumalakad ng paluhod. Pero kapag sinabi mo para sa Birhen, para sa Diyos, bukas palad ang mga tao. Bukas palad silang tumulong, and at the same time, ang simbahan ay bukas para sa lahat. Marami dumadayo, tinatanggap sa Binakayan. Gusto maglingkod kahit taga-ibang lugar kasi nakakaramdam sila na sila ay tanggap, na sila ay welcome sa parokyang ito. At hindi lang ang Birhen na tumatanggap, kundi ang mismong sambayanan, ramdam nila na welcome sila na maging kabahagi ng community ito. Kaya hindi rin ako nagtataka bakit ang daming nagsuserve ngayon sa Binakayan, hindi lang taga Binakayan, maraming taga-ibang lugar, but they want to serve in the parish. So doon yung nakikita ko na ito, ang Binakayan ay nagiging isang tanda, no, ng pananampalataya, no, sa Diyos, nagkakaroon ng panghatak. Malaki yung hatak sa pagdilingkod. At maraming salamat sa mahal na Birhen dahil hindi lang yung kanyang ganda, kundi yung kanyang puso ang naghumihipo sa puso ng tao para lumapit lalo sa Diyos. Amen. Amen. Salamat po, Father Julius. Salamat, Brother Angel. Salamat, Sister Rita. Salamat, Dr. Malu. At Brother Ivan, ano ang ating challenge ngayon? So mga kamanlalakbay, para po sa ating Do Whatever He Tells You, kapag po second episode po natin, lagi po natin pinopromote yung ating pong shrine na ating pong guest po ngayon. So hanapin po natin mga kamanlalakbay sa ating mga Facebook, yung pong kanilang page, ang Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima, Binakayan, Kawit, Cavite. Meron pa po ba kayong iba pa pong mga social media platforms bukod po doon sa inyong Facebook page, Father? Magsisimula na po kami sa aming YouTube channel at sa Instagram din. No? Katulad ng napag-usapan ng amin pong social communications ministry.
Amen. So antabayanan po natin yung mga bagong developments po na ito para lalo po nating ma-promote ito pong Mahal na Birhen ng Fatima ng Binakayan. Ang hindi po gagawa ng ating challenge, Papangit, kayo din. ayun. Sabi ko sa inyo. Bago po yung aking huling pananalita, baka gusto ni Father i-promote yung kanilang shrine at saka yung mga activities pa nila. Mga kamanlalakbay, welcome po kayong lahat dito po sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima sa Binakayan. Akayin niyo po ang inyong pamilya at maramdaman niyo rito, maranasan niyo po ang init ng pagmamahal ng Mahal na Birhen para po sa ating lahat at sa inyong mga mahal sa buhay. Viva la Virgen! Muli, maraming salamat sa inyo lahat at salamat po sa ating mga viewers sa patuloy na panonood ng ating podcast at patuloy na pag-share ng ating podcast sa kanilang mga Facebook accounts. At mga kapatid, minsan itong sharing namin na 2 linggo na ng kwentuhan sa Our Lady of Fatima ng Binakayan, minsan iniisip ko parang nagbibiro lang yata sila pag sinasabi nilang mahirap lang sila. Sa totoo lang, tingin ko hindi talaga sila mahirap. Ang unang kayamanan sa Cavite, sa Binakayan, Cavite, ang Birhen ng Fatima. At pangalawang kayamanan ay yung mga tao, yung sambayanan na bumubuo ng komunidad na ito. At tandaan nyo rin, sa pintuan sa langit, si Jesus, pinagkatiwala ang susi sa mga dukha, sa mahihirap. Kaya hindi ako naniniwala na mahirap ang mga taga-Binakayan. Napakayaman nila sa debosyon sa Mahal na Birhen ng Fatima, napakayaman nila sa pagmamahal sa simbahan at pagmamahal siyempre sa ating Panginoong Hesus. Halina mga kapatid, dalawin natin ang diocesan shrine ng Fatima sa Binakayan at halina, paampun tayo sa kanilang imang na napakayaman sa mga tao at sa pagmamahal din ng ating Panginoong Hesus. Viva la Virgen! Ngayon po, hingan natin si Father Julius ng maiksing panalangin at final blessing. Samahan niyo po ako na dasalin ang panalangin sa Mahal na Birhen ng Fatima ng Binakayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kami dumudulog sa iyong pagtangkilik, o Mahal na Birhen ng Rosaryo ng Fatima. Huwag mong sipayuin ang aming pagsamo, bagkus sa iyong habag dinggin mo kami. Tunghayan mo po kaming iyong mga anak, taglayang isang pusong lipos ng pag-ibig, na ipagkakalobo sa amin ang aming mga hinihiling, lalo na ang biyayang ito. Banggitin po natin ang ating mga kahilingan. Kami po'y naglalakas loob na lumalapit sa iyo, sapagkat batid naming sa pamamagitan mo'y hindi ipagkakait ni Jesus ang kanyang habag, at umaasang hindi mo kami pababayaan. Patuloy mo kaming subaybayan at iadya kami sa lahat ng kapahamakan, sakuna at karamdaman. O Mahal na Birhen ng Fatima, sa matamis na pagtitiwalang ito ay inuudyukan kami ng aming damdamin na hangaring maging tapat sa aming mga pinangako ng kami binyagan, at ang mga kabutihang mula ngayon ay nais naming gawin upang ang lahat ng ito ay maihandog mo sa iyong anak na si Jesus, upang sa pamamagitan mo'y ibuhos ng aming manliligtas ang lahat ng pagpapala sa amin at sa lahat ng mahal sa amin at sa lahat ng humihingi ng aming panalangin. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Maraming Virgen! salamat po, Thank you po. mga Thank you, kamanlalakbay. Sa pamagitan ng kalatas nito ay nagtatampok sa parokya na Mahal na Birhen ng Fatima sa Binakayan, Kawit, Cavite bilang Pandiocesis na Dambana na Mahal na Birhen ng Fatima. Isang napakalaking biyaya ng Diyos na kayo
mga taga rito sa parokya na ito at ngayon ay ang Diocese sa Dambana na i-elevate ang inyong parokya, iangat sa pagiging diocesan shrine. Paano daw na ang isang mahirap na parokya ay magiging isang shrine? Oo nga naman, napaisip din ako. Hindi po kasi pera ang batayan ng ating pagdidibusyon. Puso. It doesn't follow na paluluwagin ng Birhen ang bulsa mo kapag nagdebusyon ka. Puso po ang una niyang binubuksan. Ang karamihan sa mga deboto ni Imam sa aming parokya, and it is quite obvious, ay mga simpleng tao lamang. Ang aming sambayanan ay binubuo ng mga taong magkakaiba ang estado ng buhay. Karamihan ay dukha, pero nangangarap, pero nagsisikap. Ngunit ang maganda dito, pinagsisikapan namin sama-sama kami, mayaman at mahirap, babae o lalaki, bata at matanda, malapit man kay Father o hindi, iisa ang hibik ng aming pagmamahal sa aming sinisintang si Imam. Kaya nga po ngayong gabi, yamang ako na may tinalaga ni Bishop bilang rektor ng dambanang ito, akin po din sinasabi sa inyo na ang simbahang ito higit kailanman ay magiging dambana ng mga dukha. Bayan ng Diyos, tuloy po kayo sa Fatima Shrine ng Cavite. Purihin natin ang Panginoon. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Tayong kabilang sa sambahayan ng Diyos. We are no longer strangers or aliens. We belong to the people of God. Ang sarap pong paalaala nito para sa atin. Tayo pala, iisang pamilya ng Diyos. Ang Ama sa langit, Ama nating lahat. Tayo'y kanyang mga anak. We are all children of God. We have one Father, the Heavenly Father. Iisa rin ang tagapagligtas natin, ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos, kalawang persona na nagkatawang tao para tubusin tayo sa ating pagkamakasalanan. Kaya malapit ang Diyos sa atin, hindi malayo. At tayo ay isang templong banal ng Panginoon. Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines. This certificate of membership is given to the Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima, Binakayan, Cavite, Cavite. Sa tulong ng mahal na Birhen ng Fatima, patrona natin dito sa ating dambana na ito, tayo lalo ay mapalapit sa Diyos. Sa kabanalan, sa buhay, paglilingkod sa Kanya, sa Diyos at sa isa't isa. Pamalitan ninyo sa iba na simbahan na ito ay dambana Diocesan Shrine ng mahal na Birhen ng Fatima. Sana sa darating na mga araw, sila'y makapag-pilgrimage sa lugar na ito. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at pagpakailan.